A day in our life as an accountancy student. Today, we're not going to do the typical day in our life as accountancy student. Kasi this time, we're going to do something different. At ngayon, bilang pagdiriwang ng ating buwanang wika at pagbibigay pugay na rin sa ating kasaysayan, ating pag-uusapan at ating aalamin ang paninindigan nating mga Pilipino sa kultura at tradisyon ng ating bansa habang tayo ay nasa panahon o kalagitnaan ng ating modernisasyon. Kagaya ng sinabi ni Zeus Salazar, kay saysayan na may salaysay na may saysay para sa kinaukulan. Kaya today, alamin natin kung may saysay pa ba ito para sa Pilipino. Tara! Tara! Hello po, ano po yung pangalan nyo? Analita Layson, Ikaw po. Delia Ignacio, Abigail May Cabito. Iron Sally. Jonathan Escobar. Meron lang po akong tanong sa inyo, isa lang pong tanong. Proud po ba kayo na isang maging Pilipino? Maging Pilipino? Of course, yes. Kaya nga no, only in the Philippines nga na ay close family ties, hospitable, cheerful. Ang Pinoy, bisag gulay kwarta, masaya pa rin. Ganyan. Tapos, kahit saang sulok na mundo, ang Pinoy ang the best sa lahat. The best ang Pinoy kahit nasaan yan sila napadpad na lugar sa sa ibang sulok ng mundo. Unlike other ibang lahi na iba ang attitude. Talagang masikap, masipag, masinop sa lahat ng bagay. Pinoy is Pinoy. Oh, Pinoy is Pinoy kaya proud Pinoy tayo. Anong mas pipiliin mo po or anong mas gusto mo? Mga local na product or yung mga imported na galing sa ibang bansa like China or whatsoever pa po na nasa labas ng country natin? Ako, if mabigyan talaga ako ng chance na magpili, doon talaga tayo sa local, syempre. First is, mas accessible since nandito lang siya sa country natin or like sa paligid lang din natin. And then second, makakatulong tayo dun sa mga small business owners or mga local brand owners na para mas ma-market and matangkilik yung mga products nila. And also para din para hindi mawala sa culture din natin, no, na yung parang ma-try natin yung mga products ng kapwa natin Filipino. Yes po. Pero we all know naman po nga lahat ng mga bagay or products na Imported. meron tayo is may halong imported po talaga. So, ano yung say mo doon? Or For me, or okay lang ba sa'yo na may ganon? okay lang din naman kasi syempre if ang natin is yung pag-access talaga, mas easier yung mga imported since most of them is nasa online shop, yung parang one click lang, nabibili agad ng mga tao. So parang wala naman siyang problema as long as if mayroon talaga tayong parang like kakayanan, pwede naman tayo magbili ng mga local brands like this alongside with the imported ones. Sa palagay mo, anong pinagkaiba ng Pilipinas sa ngayon kaysa sa dati? Kung may napansin man akong pinagkaiba sa Pilipinas, ngayon sa dati, ito ay ang ating kalayaan. Malaya na tayo galing sa mga sakop ng iba't ibang bansa. Alam naman natin na sinakop tayo ng Spain, Japanese, and Americans. And ngayon, mayroon na tayo sarili nating gobyerno na namamahala sa buong bansa. At napalaganap na rin natin ng malaya ang ating lingwahe, katulad ng Filipino. At nag-improve din, in terms of improvement, nagkaroon din tayo ng mga establishments or institutions like mga paaralan, sariling mga paaralan natin, sariling mga establishmento at sariling negosyo. Mayroon po akong isang tanong lang po about sa ating bansa. Sa palagay niyo po ba is naiintindihan kaya ng kabataan ngayon ang tunay na kasaysayan ng ating bansa? Sa tingin ko, hindi lahat. Hindi po lahat ng
mga kabataan is naiintindihan ang kasaysayan ng Pilipinas. Dahil siguro hindi na nila nabibigyan ng halaga ang ating kasaysayan, or mas lalo silang nagli-lean on, or mas lalo silang naiinganyo sa ibang bagay kumpara sa sarili nilang kasaysayan. Masyado na po ba tayo napapektuhan ng kultura ng ibang bansa? So, for me, it greatly affects us because nagiging dependent tayo sa ibang bansa na kultura. And of course, ang masasabi ko lang sa mga youth nandito is we need to be more knowledgeable about our culture. We need to embrace it and we need to be nationalistic kung anong meron tayo. Thank you.